ang pagsikat ng agila. Ang lihim na lakas ng Pilipinas na yumanig sa mundo matapos buong pagmamalaking ipahayag ni Trump na panalo na ang Amerika sa digmaan, bigla siyang nagpakawala ng isang desisyong gumimbal sa marami. Ang biglaang pagpapataw ng taripa sa Pilipinas. Ang trade surplus ng Pilipinas sa Amerika ay kahina-hinala. Itataas natin ang taripa sa kanila ng 15% aniya. Ngunit sa likod ng mayabang na tinig ni Trump, may nakatagong katotohanang nakakikilabot. Ang Amerika ay nasa bingit ng isang matinding krisis. Sa loob lamang ng 4 na araw mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, naubos ng hukbong Amerikano ang supply ng misil na katumbas ng 5 taon nilang binili. At habang ang buong mundo ay napapasigaw sa takot, tanging ang Pilipinas lang ang nakararanas ng isang dambuhalang paglago sa industriya ng depensa. Sa gitna ng digmaan, kumita ang bansa ng mahigit 170 bilyon, halos 4 na trilyong piso. Ang garantiya ng seguridad mula sa Amerika ay gumuho na. Ang tanging pag-asa na lang ay ang industriya ng depensa ng Pilipinas. Alam na ng buong mundo na ang Pilipinas ang sagot. Ngunit isang katotohanan na kahit ang Pilipinas ay hindi alam, ay muling nabibigyang diin. Hindi ito tungkol sa 96% na katumpakan ng tala, 2 o ang bagsik nito. Nang matuklasan ang tunay na bisa ng iba pang mga sandatang Pilipino na dati minaliit, 5 bansa mula sa gitnang silangan ang nagsimulang mag-alok ng mga blankong tseke. Kahit paharangan ng Amerika gamit ang taripa, hindi na mapipigilan ang pagtaas ng halaga ng Pilipinas sa mundo. Ito ay simula pa lamang. Bago tayo magsimula, kung sumusuporta ka sa Pilipinas, paki-like at subscribe po. At kung ipinagmamalaki mo ang ating bansa, i-comment sa ibaba ang "Mabuhay ang Pilipinas." 168. Nang umalingaw-ngaw ang bilang na iyon sa loob ng silid pulungan, hindi ko na malayang nabitawan ko ang mga dokumentong hawak ko. 3:00 na ng madaling araw. 4 na araw pa lang ang nakalilipas mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Isang kagyat na pagpupulong ang ipinatawag sa White House Situation Room. Dumating akong ni hindi man lang maayos ang pagkakakabit ng aking kurbata. Naroon na ang mga pangunahing opisyal ng Pentagon, ang Joint Chiefs of Staff, ang direktor ng CIA at ang personal na National Security Team ng Presidente. Puno ng mga pulang linya ang mapa ng gitnang silangan sa monitor at sa gilid nito'y patuloy na umaagos ang mga real-time update mula sa labanan. Noong una, sinabi nilang kontrolado ang sitwasyon, isang local conflict, isang limited engagement, ngunit sa loob lang ng 5 araw, ang lahat ng iyon ay gumuho. Ang digmaan ay lumalamon ng mga bala sa bilis na hindi sukat akalain. Isang general na nagbibigay ng briefing ang nagsalita, ulat sa paggamit ng tomahawk. "Sabihin mo sa numero, mahinahon kong utos." Huminga muna siya ng malalim, 168. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa buong silid. Agad akong nagkalkula, ang 168 na misil ay hindi lang basta pagkaubos ng bala. Ilang taon ang katumbas ng 168 na yan? Tanong ko. Lampas po sa binili natin sa nakalipas na 5 taon. May narinig akong mahinang daing sa isang sulok. 5 taon. Ang mga precision-guided missiles na inipon natin sa loob ng 5 taon ay naubos sa loob lamang ng wala pang 100 oras. Hindi pa man umaabot ng 100 oras ang digmaan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ito simpleng problema ng kakulangan sa bala. Ito ang unang senyales na ang pundasyon ng estratehiyang militar ng Amerika, ang aming overwhelming firepower, ay nagsisimulang mayanig. Ngunit hindi doon natapos ang briefing. Isang analyst mula sa CIA ang tumayo. "Ang problema po ay hindi ang mga attack missile," aniya. Tumingin ako sa kanya, kundi ang depensa. Nag-play sa screen ang isang video ng drone attack. Ang mga grupong kaalyado ng Iran ay nagpapakawala ng mga alon ng maliliit na drone patungo sa mga base militar ng Amerika at mga daungan ng aming mga kaalyado. 12 minsan ay higit 100 drone ang sabay-sabay na sumusugod para pigilan ito. Nagpakawala ang aming hukbo ng mga interceptor missiles. Mahigit 800 na ang nagamit. Napatigil ang kamay ko nang marinig ang bilang na iyon. 800. Tumango ang chairman ng Joint Chiefs. Sa bilis na ito, hindi tayo tatagal ng ilang linggo. Mas lumalim ang katahimikan sa silid. Kulang kami sa panlaban, kulang din kami sa pandepensa. Isa lang ang solusyon, dagdagan ang produksyon. Ngunit posible ba iyon?
Isang opisyal mula sa Defense Production ang nagsalita na iparating na po ang utos na bilisan ang produksyon. Kailan magkakaroon ng supply? Tanong ko. Matagal siyang natahimik. 3 taon po. 3 buwan? Hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. 3 taon po. May napabuntong hininga. Nasa gitna ng digmaan ang Amerika. Araw-araw, nauubos ang mga misil sa larangan. Ngunit aabutin ng 3 taon para mapalitan ang mga ito. Hindi pera ang problema. Wala kaming mga pabrika, wala kaming mga production lines. Ang resulta ng ilang dekadang pagpapabaya sa aming manufacturing base ay ngayon naniningil. At may isa pang ulat na nagdulot ng mas matinding takot. Isang opisyal ng Navy ang tumayo. Nagsimula na pong magtanim ng mga mina sa dagat ang Iran. Ilan? Sa ngayon, 12 na po ang nakumpirma. Pero ang kanilang imbak ay tinatayang nasa 1 milyong. Nagkagulo ang silid. Ang Strait of Hormuz ang daanan ng sangkatlo ng langis sa buong mundo. Kapag iyon ay isinara, walang makapagsasabi kung gaano tataas ang presyo ng langis. Ang ekonomiya ng mundo ay maaaring gumuho. Kasabay nito, isang ulat ang dumating mula sa gitnang silangan. Ang UAE, Saudi Arabia at Qatar ay sabay-sabay na humihingi ng tulong. Ang kailangan nila, air defense. Nasaksihan nila mismo kung paano hindi napigilan ng mga base militar ng Amerika ang mga drone. Ngayon, naghahanap sila ng sarili nilang pananggalang, ngunit wala kaming maibibigay. Kami mismo ay kinakapos. At doon, isang analyst ng CIA ang naglabas ng bagong dokumento. Sa ngayon, iilan lang ang mga bansang may kakayahang mag-produce kaagad. Saan? Tanong ko. Sa Pilipinas. Isang maikling katahimikan ang namayani. Kumunot ang noo ko. Ang Pilipinas, ang bansang kilala sa mga OFWs, call centers at magagandang dalampasigan. Ang bansang pinoproblema namin dahil sa trade surplus. Oo, alam kong nag-e-export sila ng ilang kagamitang pandepensa pero hindi ko kailanman inisip na sila ang magiging solusyon sa krisis na ito. May ganoon ba silang kapasidad? Higit pa po sa inaakala natin. Habang binabasa ko ang ulat, biglang nagsalita ang trade advisor. Pinag-aaralan din po natin ngayon ang issue ng taripa sa Pilipinas. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa silid. Kinakapos kami sa misil. Wala kaming pabrika. Ang gitnang silangan ay nasa bingit ng pagguho. At ang isa sa iilang bansang may kakayahang mag-produce ang Pilipinas ay siya ring bansang pinaplano naming patawan ng parusa, isang kabalintunaan. Habang pauwi ako, dahan-dahan kong binuklat ang ulat tungkol sa Pilipinas. Mga barko, electronics, BPO, at ngayon, depensa. Sa ilalim ng mga pangalang iyon ay isang masalimuot at konektadong industriya. Matagal ko nang itinuring ang bansang ito bilang isang masipag na kaalyado, isang partner sa kalakalan. Pero marahil, mayroon pa silang higit pa roon. Ang pangalang iyon, na unang beses kong narinig sa Situation Room ng madaling araw na iyon, ang magiging sentro ng aking pag-iisip sa mga susunod na linggo. 1 linggo na ang nakalipas, lalo pang lumalawak ang apoy ng digmaan. Araw-araw, mas nagiging mabigat ang mga briefing. Sa loob ng 1 linggong iyon, halos hindi na ako nakakatulog. Isang pulong ang idinaos, hindi na sa Situation Room. Ang paksa, saan at paano tayo kukuha ng mga misil. Sa kasalukuyang bilis ng produksyon, hindi natin kayang habulin ang bilis ng pagkaubos, sabi ng pinuno ng Pentagon Procurement. Gaano kalaki ang agwat? Tanong ko. 30 ulit po. Nanlamig ang hangin sa silid. Kailangan nating mag-produce ng 3 beses sa dami ng ginagamit natin araw-araw para lang makahabol. Kaya nating maglaan ng dagdag na 50 billion, sabi ng finance advisor. Malulutas ba ito ng pera? Tanong ko sa procurement head. Umiling siya. Hindi po. Problema ito ng pabrika. Ang isang pangungusap na iyon ay muling nagpatahimik sa amin. Kahit gaano karaming pera ang ibuhos namin, hindi kami makapagtatayo ng pabrika sa isang iglap, aabutin ng maraming taon. Inilatag ng CIA ang isang ulat, Global Defense Production Capacity. Ang produksyon ng Amerika ay mabagal, ang Europa ay abala sa sarili nilang mga order, ang Russia ay nakatali sa sarili nilang digmaan, ang Tsina ay imposible dahil sa politika. Isa-isang nabura ang mga kandidato. Sa kasalukuyan, 3 bansa lang ang may kakayahang mag-mass produce, sabi ng CIA analyst. Ang Amerika, Tsina at ang Pilipinas. Pangalawang beses ko nang narinig ang pangalang iyon.
Ipinaliwanag ng analyst na ang istruktura ng industriya ng Pilipinas ay kakaiba. Ang kanilang mga pagawaan ng barko sa Subic, ang mga electronics at semiconductor plants sa Laguna at Cavite sa unang tingin, magkakaiba sila. Ngunit ang kanilang sistema ng produksyon ay magkakatulad. Ipinakita sa screen ang loob ng isang dambuhalang shipyard, isang high-speed assembly line para sa mga piyesa ng sasakyan at isang clean room ng semiconductor. Ang paggawa ng barko ay nangangailangan ng pamamahala sa libu-libong piyesa. Ang mga electronics ay nangangailangan ng bilis at dami. Ang semiconductors ay nangangailangan ng sukdulang precision. At ang tatlong kakayahang ito, precision, mass production, at complex supply chain management, ay siya ring puso ng produksyon ng armas. Idinagdag pa ng isang industrial analyst na ang robot density sa mga pabrika sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa Timog Silangang Asya. Ang kanilang network ng mga supplier ay napaka-episyente. At ang pinakasentro ng lahat, ang kanilang deadline culture. Para sa mga kumpanyang Pilipino, ang deadline ay usapin ng buhay at kamatayan, paliwanag niya. Kapag hindi mo na-meet ang deadline, mawawalan ka ng kontrata. Kapag nawalan ka ng kontrata, magsasara ang kumpanya. Sa loob ng ilang dekada ng matinding kompetisyon sa pandaigdigang merkado, natutunan nila kung paano tuparin ang mga deadline sa anumang paraan. Naikumpara ko ito sa amin. Sa industriya ng depensa sa Amerika, ang mga pagkaantala ay halos pangkaraniwan na. Ngunit sa Pilipinas, ang pagkabigo ay nangangahulugan ng pagkalugi. Ang pagkakaibang iyon sa mentalidad ang nagbunga ng pagkakaiba sa resulta. At may isa pa silang dahilan, sabi ng CIA analyst. Kalahating siglo na silang naghahanda para sa digmaan. Digmaan? Ang banta sa West Philippine Sea, aniya. Para sa kanila, ang banta ng labanan ay laging nariyan, kaya't ang kanilang mga production lines ay hindi kailanman tumitigil. Ang kanilang sistema ay idinisenyo para sa biglaang pagsiklab ng digmaan. Ito ay hindi pagsasanay, ito ay para sa kaligtasan. Habang tinitingnan ko ang mga ulat, napagtanto ko kung gaano kababaw ang aming pagtingin sa Pilipinas. Para sa amin, sila ay isang trade partner na kailangang disiplinahin. Pero iyon pala ay isang maliit na bahagi lamang ng buong larawan. Pero simula pa lang iyan, sabi ng analyst. Anong ibig mong sabihin? Ang Pilipinas ay hindi lang gumagawa ng armas. Gumagawa sila ng isang war system. At sa screen, isang salita ang lumitaw, tala. Ang ibig sabihin daw nito ay STAR. Ito pala ang pangalan ng kanilang missile system. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung gaano kahalaga ang magiging pangalan na iyon. Ika-10 araw na ng digmaan. Isang bagong paraan ng pag-atake ang ginagamit ng Iran, hindi ballistic missiles. Mga drone, sabi ng general. Sa una, hindi ko ito gaanong pinansin, pero ipinakita sa screen ang mga video, dose-dosenang, daan-daang maliliit na drone na parang isang alon na sabay-sabay na dumarating. Kaya naming pigilan ang mga ito gamit ang aming Patriot missiles. Ngunit ang sumunod na sinabi ng general ang dumurog sa aking kumpiyansa. Ang problema po ay hindi ang bilis nila, kundi ang bilang. Ipinakita sa screen ang mga numero. Ang halaga ng isang drone ay humigit kumulang 20,000. Ang isang Patriot Interceptor missile ay nagkakahalaga ng 4 million. Natahimik ang buong silid. Para pigilan ang isang 20,000 na drone, gagastos kami ng 4 million at inuulit namin iyon ng 12 beses sa isang araw. Ito ay isang economic massacre, sabi ng analyst. Ang kalaban ay ginagamit ang aming lakas laban sa amin. Ang aming mamahaling teknolohiya ay nagiging kahinaan namin. Kasunod nito, isang ulat mula sa UAE ang dumating. Kahit may base militar kayo rito, hindi kami ligtas. Ang pundasyon ng aming alyansa sa gitnang silangan ay nagsisimulang gumuho. Ano ang solusyon? Tanong ko. Kailangan natin ng ibang sistema. At muli, ipinakita ng analyst ang isang listahan. At muli, naroon ang pangalan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lang misil ang meron. Mayroon silang isang hybrid system na pinagsasama ang mga kanyon at misil. Ang tawag dito ay Agila Hybrid. Ipinakita sa screen ang isang armored vehicle na may dalawang 30mm na kanyon at 4 na misil. Nang may lumitaw na target na drone, sunod-sunod na pumutok ang mga kanyon mabilis, tumpak at walang tigil. Ang isang bala po ng kanyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30. Napahinto ako, 30, para pigilan ang isang 20,000 na drone. Ang cost ratio ay 600 to 1. Sa isang iglap,
ang economic massacre ay nabaliktad. At may isa pa sila, patuloy ng analyst. Ang kanilang medium-range air defense, ang pangalan ay Tala. Sa pagkakataong ito, binigyan ko na ito ng pansin. Ang mga armas ng Pilipinas ay hindi lang tungkol sa performance. Binabago nila ang ekonomiya ng digmaan. Pero mababago ba ng isang sistema mula sa Pilipinas ang takbo ng digmaan? Tanong ko. Hindi po, sagot ng analyst. Ang problema ay hindi ito ang nag-iisang sistema na mayroon sila. At sa pagtatapos ng pulong, sinabi niya, ang hinahanap ng gitnang silangan ay hindi isang armas. Hinahanap nila ang isang kumpletong air defense network. Sa screen, isang diagram ang lumitaw. High altitude, mid altitude, low altitude, close-in defense. Mayroon ba nito ang Pilipinas? Lahat? Opo, sagot niya. At iyan ang gusto ng buong gitnang silangan. 2 linggo na ang digmaan. Isang ulat mula sa CIA ang dumating. Ang titulo, Pagbabago sa sitwasyon sa Dubai. Ang mga dayuhan ay nagsisimula ng umalis. Ang mga global companies ay pinauuwi na ang kanilang mga empleyado. Ang takot na ang Dubai ay maging isang larangan ng digmaan ay nagpapabagsak sa ekonomiya nito. Ang opisyal na mensahe mula sa UAE ay mas direkta. Kahit may base militar kayo rito, hindi kami ligtas. Ang konklusyon ng mga bansa sa gitnang silangan ay iisa. Hindi na namin maaaring iasa ang lahat sa Amerika. Kailangan naming hanapin ang sarili naming paraan para protektahan ang aming sarili. Ang kanilang hiling, hindi na dagdag na Patriot missiles. Ang gusto nila ay isang buong air defense system, isang multi-layered system. Aling mga bansa ang may ganitong istruktura, tanong ko? Ang Amerika, Israel, at ang Pilipinas. Pangatlong beses na. At sa pagkakataong ito, iba na ang dating. Una, isa lang sila sa mga bansang kayang mag-produce. Pangalawa, mayroon silang panlaban sa drone. Ngayon, kasama na sila sa listahan ng mga bansang may kumpletong multi-layered air defense system. Ipinaliwanag ng analyst ang sistema ng Pilipinas. High Altitude Defense, LSAM. Ang kanilang El Haribon, King Eagle System para sa mga ballistic missiles. Mid-Altitude Defense, ang Tala para sa mga cruise missiles. Low Altitude Defense, isang sistema na kasalukuyang dinedevelop para sa mga rocket at drone. Close-in Defense, CIWS, ang Bantay Langit, Sky Guardian System para sa mga drone swarms. Air Interception, paggamit ng 70mm guided rockets mula sa mga eroplano para habulin ang mga drone sa himpapawid. Ang buong kalangitan ay hinati sa 5 layer, at bawat layer ay may katapat na sistemang gawa sa Pilipinas. Kaya ba nilang ikonekta ang lahat ng ito? Tanong ko, hindi makapaniwala. Opo. Isang bansa lang? Opo, ang Pilipinas. Napagtanto ko ang pagkakamali namin. Ang tingin namin sa kanila ay isang bansa lang na nagbebenta ng armas. Ngunit hindi. Hindi sila nagbebenta ng armas. Gumagawa sila ng isang istruktura para makaligtas sa isang digmaan. Ang hiling mula sa gitnang silangan ay hindi na simpleng pagbili. Ito ay isang kahilingan para sa training, maintenance, parts supply, technology transfer, at maging joint production. Gusto nilang import ang buong lohika ng depensa ng Pilipinas. Sa ika-4 na linggo ng digmaan, isang pagpupulong ang naganap sa Abu Dhabi. Ang mga leader ng UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, at Bahrain ay nagkasundo. Noon, naniniwala tayo sa isang bagay. Kung nasaan ang mga Amerikano, ligtas tayo. Ngayon, ang paniniwalang iyon ay wasak na. Ang kanilang konklusyon, kailangan nila ng isang multi-layered defense system at kailangan nila ito ngayon. Nang ipakita sa kanila ang diagram ng air defense system ng Pilipinas, isang mahabang katahimikan ang namayani. Nang i-play ang video ng Tala na may 96% interception success rate, isang Saudi general ang napahanga. Nang ipakita ang Agila hybrid na pumupuksa ng drone gamit ang 30 na bala, sinabi ng isang kinatawan mula sa Qatar, ito ang hinahanap natin. At nang ilatag ang buong 5-layer system lahat, gawa sa Pilipinas, nagdesisyon sila. Hindi kami interesadong bumili lang, sabi ng UAE Defense Minister. Gusto namin ng partnership. At binanggit niya ang isang numero. Nag-aalok kami ng isang partnership na nagkakahalaga ng 35 bilyon. 35 bilyon, halos 2 trilyong piso. At kung magiging matagumpay ito, ang kabuuang halaga ay maaaring umabot sa 100 bilyon. 100 bilyon, mahigit 5 trilyong piso. Ito ay hindi na pagbili ng armas.
Ito ay ang muling pagdisenyo ng buong arkitektura ng depensa ng gitnang silangan at ang napili nilang partner ay ang Pilipinas. Nang makarating ang ulat na ito sa White House, matagal akong nakatitig lang dito. Naalala ko ang unang gabi ng digmaan nang marinig ko ang pangalang Pilipinas, isang bansa lang na kayang mag-deliver. Ngayon ang pangalang iyon ay may katapat na $100 bilyong. Tumayo ako at tumingin sa labas. At sa katahimikan, nasabi ko sa aking sarili, ang problema ay hindi kung kaya ba nating pigilan ang Pilipinas. Ang tanong ay, kaya ba nating malampasan ang digmaang ito kung wala sila? Kinabukasan, isang ulat mula sa Navy ang dumating. Marami pa sa aming mga barko ang ipinapadala sa mga shipyard sa Subic para sa pagkukumpuni. Ang dahilan, bilis at kalidad. Doon ko napagtanto. Sa paggawa ng barko, sa electronics, sa depensa sa lahat ng larangan kung saan ang Amerika ay nagiging pabagal-bagal, ang Pilipinas ay tahimik na pumupuno sa mga puwang. Ang tunay na issue ay hindi na kung sino ang may pinakamagaling na armas. Ang tanong na ngayon ay, sino ang makapagde-deliver ngayon din? At sa pamantayang iyon, ang Pilipinas ay nasa tuktok. Alam ba natin ito? Tanong ko sa CIA analyst. Alam po natin. Pero hindi natin lubos na naunawaan. Iyon ang pinakatumpak na salita. Alam namin ang mga datos, ngunit hindi namin nakita ang kabuuan. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay hindi ang tala, sabi niya sa pagtatapos. Hindi rin ang Agila Hybrid o ang El Haribon. Huminga siya ng malalim. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay ang kanilang mga pabrika. Natahimik ang buong silid, mga pabrika, ang buong ekosistem ng industriya, ang kulturang hinubog ng mga dekada ng pakikipagkumpetensya, ang kahandaang dulot ng palaging banta. Iyon ang pinagsama-samang lakas ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas habang sumisikat ang araw sa Washington. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ng aking aide. Matagal akong nag-isip. Sa buong karera ko, naniniwala akong ang Amerika ang sentro ng mundo. Ngunit ngayon, sinusubok ng digmaan ang paniniwalang iyon. Dahan-dahan akong sumagot. Ang problema ay isa lang, hindi ito kung kaya ba nating pigilan ang Pilipinas. Inilapag ko ang report sa mesa. Ang tanong ay kung kaya ba nating mabuhay sa digmaang ito kung wala sila. Walang nagsalita. At alam kong ang katahimikang iyon ang sagot. Sinubukan naming pigilan ang isang bansa. Ngunit sa oras na sinusubukan naming isara ang kanilang mga pinto, ang buong mundo naman pala ay kumakatok dito. Ako si Edward Collins. At ito ang kwentong aking nasaksihan. Ang digmaan ay nagsisimula sa mga baril, ngunit ang tagumpay ay nakasalalay sa mga pabrika, sa mga daungan, at sa mga numero. At kung tama ang paniniwalang iyon, kung gayon ang pinakatahimik ngunit pinakamakapangyarihang lakas sa mundo ngayon ay matatagpuan sa isang kapuluan sa Timog Silangang Asya, ang Republika ng Pilipinas. Ang pagsikat ng Agila, ang lihim na lakas ng Pilipinas na yumanig sa mundo. Matapos buong pagmamalaking ipahayag ni Trump na panalo na ang Amerika sa digmaan, bigla siyang nagpakawala ng isang desisyong gumimbal sa marami. Ang biglaang pagpapataw ng taripa sa Pilipinas. Ang trade surplus ng Pilipinas sa Amerika ay kahina-hinala. Itataas natin ang taripa sa kanila ng 15%, aniya. Ngunit sa likod ng mayabang na tinig ni Trump, may nakatagong katotohanang nakakikilabot. Ang Amerika ay nasa bingit ng isang matinding krisis. Sa loob lamang ng 4 na araw mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, naubos ng hukbong Amerikano ang supply ng misil na katumbas ng 5 taon nilang binili. At habang ang buong mundo ay napapasigaw sa takot, tanging ang Pilipinas lang ang nakararanas ng isang dambuhalang paglago sa industriya ng depensa. Sa gitna ng digmaan, kumita ang bansa ng mahigit $70 bilyon, halos 4 na trilyong piso. Ang garantiya ng seguridad mula sa Amerika ay gumuho na. Ang tanging pag-asa na lang ay ang industriya ng depensa ng Pilipinas. Alam na ng buong mundo na ang Pilipinas ang sagot. Ngunit isang katotohanan na kahit ang Pilipinas ay hindi alam, ay muling nabibigyang diin. Hindi ito tungkol sa 96% na katumpakan ng tala, 2 o ang bagsik nito. Nang matuklasan ang tunay na bisa ng iba pang mga sandatang Pilipino na dati minaliit, 5 bansa mula sa gitnang silangan ang nagsimulang mag-alok ng mga blankong tseke. Kahit paharangan ng Amerika gamit ang taripa, hindi na mapipigilan ang pagtaas ng halaga ng Pilipinas sa mundo. Ito ay simula pa lamang. Bago tayo magsimula, kung sumusuporta ka sa Pilipinas, paki-like at subscribe po.
At kung ipinagmamalaki mo ang ating bansa, i-comment sa ibaba ang "Mabuhay ang Pilipinas." 168. Nang umalingaw-ngaw ang bilang na iyon sa loob ng silid pulungan, hindi ko na malayang nabitawan ko ang mga dokumentong hawak ko. 3:00 na ng madaling araw. 4 na araw pa lang ang nakalilipas mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan, isang kagyat na pagpupulong ang ipinatawag sa White House Situation Room. Dumating akong ni hindi man lang maayos ang pagkakakabit ng aking kurbata. Naroon na ang mga pangunahing opisyal ng Pentagon, ang Joint Chiefs of Staff, ang direktor ng CIA, at ang personal na National Security Team ng Presidente. Puno ng mga pulang linya ang mapa ng gitnang silangan sa monitor, at sa gilid nito'y patuloy na umaagos ang mga real-time update mula sa labanan. Noong una, sinabi nilang kontrolado ang sitwasyon. Isang local conflict, isang limited engagement. Ngunit sa loob lang ng 5 araw, ang lahat ng iyon ay gumuho. Ang digmaan ay lumalamon ng mga bala sa bilis na hindi sukat akalain. Isang general na nagbibigay ng briefing ang nagsalita, ulat sa paggamit ng Tomahawk. Sabihin mo sa numero, mahinahon kong utos. Huminga muna siya ng malalim, 168. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa buong silid. Agad akong nagkalkula. Ang 168 na misil ay hindi lang basta pagkaubos ng bala. Ilang taon ang katumbas ng 168 na yan, tanong ko. Lampas po sa binili natin sa nakalipas na 5 taon. May narinig akong mahinang daing sa isang sulok, 5 taon. Ang mga precision-guided missiles na inipon natin sa loob ng 5 taon ay naubos sa loob lamang ng wala pang 100 oras. Hindi pa man umaabot ng 100 oras ang digmaan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ito simpleng problema ng kakulangan sa bala. Ito ang unang senyales na ang pundasyon ng estratehiyang militar ng Amerika, ang aming overwhelming firepower, ay nagsisimulang mayanig. Ngunit hindi doon natapos ang briefing. Isang analyst mula sa CIA ang tumayo. Ang problema po ay hindi ang mga attack missile, aniya. Tumingin ako sa kanya, kundi ang depensa. Nag-play sa screen ang isang video ng drone attack. Ang mga grupong kaalyado ng Iran ay nagpapakawala ng mga alon ng maliliit na drone patungo sa mga base militar ng Amerika at mga daungan ng aming mga kaalyado. Dose-dosenang, minsan ay higit 100 drone ang sabay-sabay na sumusugod. Para pigilan ito, nagpakawala ang aming hukbo ng mga interceptor missiles. Mahigit 800 na ang nagamit. Napatigil ang kamay ko nang marinig ang bilang na iyon. 800. Tumango ang chairman ng Joint Chiefs. Sa bilis na ito, hindi tayo tatagal ng ilang linggo. Mas lumalim ang katahimikan sa silid. Kulang kami sa panlaban. Kulang din kami sa pandepensa. Isa lang ang solusyon, dagdagan ang produksyon. Ngunit posible ba iyon? Isang opisyal mula sa Defense Production ang nagsalita. Naiparating na po ang utos na bilisan ang produksyon. Kailan magkakaroon ng supply? Tanong ko. Matagal siyang natahimik. 3 taon po. 3 buwan, hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. 3 taon po. May napabuntong hininga. Nasa gitna ng digmaan ng Amerika. Araw-araw, nauubos ang mga misil sa larangan. Ngunit aabutin ng 3 taon para mapalitan ang mga ito. Hindi pera ang problema. Wala kaming mga pabrika. Wala kaming mga production lines. Ang resulta ng ilang dekadang pagpapabaya sa aming manufacturing base ay ngayon naniningil. At may isa pang ulat na nagdulot ng mas matinding takot. Isang opisyal ng Navy ang tumayo. Nagsimula na pong magtanim ng mga mina sa dagat ang Iran. Ilan? Sa ngayon, 12 na po ang nakumpirma. Pero ang kanilang imbak ay tinatayang nasa 6,000. Nagkagulo ang silid. Ang Strait of Hormuz ang daanan ng sangkatlo ng langis sa buong mundo. Kapag iyon ay isinara, walang makapagsasabi kung gaano tataas ang presyo ng langis. Ang ekonomiya ng mundo ay maaaring gumuho. Kasabay nito, isang ulat ang dumating mula sa gitnang silangan. Ang UAE, Saudi Arabia at Qatar ay sabay-sabay na humihingi ng tulong. Ang kailangan nila, air defense. Nasaksihan nila mismo kung paano hindi napigilan ng mga base militar ng Amerika ang mga drone. Ngayon, naghahanap sila ng sarili nilang pananggalang. Ngunit wala kaming maibibigay. Kami mismo ay kinakapos. At doon, isang analyst ng CIA ang naglabas ng bagong dokumento. Sa ngayon, iilan lang ang mga bansang may kakayahang mag-produce kaagad. Saan? Tanong ko. Sa Pilipinas. Isang maikling katahimikan ang namayani. Kumunot ang noo ko. Ang Pilipinas.
Ang bansang kilala sa mga OFWs, call centers, at magagandang dalampasigan, ang bansang pinoproblema namin dahil sa trade surplus. Oo, alam kong nag-e-export sila ng ilang kagamitang pandepensa, pero hindi ko kailanman inisip na sila ang magiging solusyon sa krisis na ito. May ganoon ba silang kapasidad? Higit pa po sa inaakala natin. Habang binabasa ko ang ulat, biglang nagsalita ang trade advisor. Pinag-aaralan din po natin ngayon ang issue ng taripa sa Pilipinas. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa silid. Kinakapos kami sa misil, wala kaming pabrika. Ang gitnang silangan ay nasa bingit ng pagguho. At ang isa sa iilang bansang may kakayahang mag-produce ang Pilipinas ay siya ring bansang pinaplano naming patawan ng parusa. Isang kabalintunaan. Habang pauwi ako, dahan-dahan kong binuklat ang ulat tungkol sa Pilipinas. Mga barko, electronics, BPO, at ngayon, depensa. Sa ilalim ng mga pangalang iyon ay isang masalimuot at konektadong industriya. Matagal ko nang itinuring ang bansang ito bilang isang masipag na kaalyado, isang partner sa kalakalan. Pero marahil, mayroon pa silang higit pa roon. Ang pangalang iyon, na unang beses kong narinig sa situation room ng madaling araw na iyon, ang magiging sentro ng aking pag-iisip sa mga susunod na linggo. Isang linggo na ang nakalipas. Lalo pang lumalawak ang apoy ng digmaan. Araw-araw, mas nagiging mabigat ang mga briefing. Sa loob ng isang linggong iyon, halos hindi na ako nakakatulog. Isang pulong ang idinaos, hindi na sa situation room. Ang paksa, saan at paano tayo kukuha ng mga misil? Sa kasalukuyang bilis ng produksyon, hindi natin kayang habulin ang bilis ng pagkaubos, sabi ng pinuno ng Pentagon Procurement. Gaano kalaki ang agwat? Tanong ko. 30 ulit po. Nanlamig ang hangin sa silid. Kailangan nating mag-produce ng 3 beses sa dami ng ginagamit natin araw-araw para lang makahabol. Kaya nating maglaan ng dagdag na kilimpang bilyon, sabi ng finance advisor. Malulutas ba ito ng pera? Tanong ko sa procurement head. Umiling siya. Hindi po, problema ito ng pabrika. Ang isang pangungusap na iyon ay muling nagpatahimik sa amin. Kahit gaano karaming pera ang ibuhos namin, hindi kami makapagtatayo ng pabrika sa isang iglap, aabutin ng maraming taon. Inilatag ng CIA ang isang ulat, Global Defense Production Capacity. Ang produksyon ng Amerika ay mabagal. Ang Europa ay abala sa sarili nilang mga order. Ang Russia ay nakatali sa sarili nilang digmaan. Ang Tsina ay imposible dahil sa politika. Isa-isang nabura ang mga kandidato. Sa kasalukuyan, 3 bansa lang ang may kakayahang mag-mass produce, sabi ng CIA analyst, ang Amerika, Tsina, at ang Pilipinas. Pangalawang beses ko nang narinig ang pangalang iyon. Ipinaliwanag ng analyst na ang istruktura ng industriya ng Pilipinas ay kakaiba. Ang kanilang mga pagawaan ng barko sa Subic, ang mga electronics at semiconductor plants sa Laguna at Cavite sa unang tingin, magkakaiba sila. Ngunit ang kanilang sistema ng produksyon ay magkakatulad. Ipinakita sa screen ang loob ng isang dambuhalang shipyard, isang high-speed assembly line para sa mga piyesa ng sasakyan at isang clean room ng semiconductor. Ang paggawa ng barko ay nangangailangan ng pamamahala sa libu-libong piyesa. Ang mga electronics ay nangangailangan ng bilis at dami. Ang semiconductors ay nangangailangan ng sukdulang precision. At ang 3 kakayahang ito, precision, mass production, at complex supply chain management ay siya ring puso ng produksyon ng armas. Idinagdag pa ng isang industrial analyst na ang robot density sa mga pabrika sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa Timog Silangang Asya. Ang kanilang network ng mga supplier ay napaka-episyente. At ang pinakasentro ng lahat, ang kanilang deadline culture. Para sa mga kumpanyang Pilipino, ang deadline ay usapin ng buhay at kamatayan, paliwanag niya. Kapag hindi mo na-meet ang deadline, mawawalan ka ng kontrata. Kapag nawalan ka ng kontrata, magsasara ang kumpanya. Sa loob ng ilang dekada ng matinding kompetisyon sa pandaigdigang merkado, natutunan nila kung paano tuparin ang mga deadline sa anumang paraan. Naikumpara ko ito sa amin. Sa industriya ng depensa sa Amerika, ang mga pagkaantala ay halos pangkaraniwan na. Ngunit sa Pilipinas, ang pagkabigo ay nangangahulugan ng pagkalugi. Ang pagkakaibang iyon sa mentalidad ang nagbunga ng pagkakaiba sa resulta at may isa pa silang dahilan, sabi ng CIA analyst. Kalahating siglo na silang naghahanda para sa digmaan. Digmaan? Ang banta sa West Philippine Sea, aniya. Para sa kanila,
Ang banta ng labanan ay laging nariyan, kaya't ang kanilang mga production lines ay hindi kailanman tumitigil. Ang kanilang sistema ay idinisenyo para sa biglaang pagsiklab ng digmaan. Ito ay hindi pagsasanay, ito ay para sa kaligtasan. Habang tinitingnan ko ang mga ulat, napagtanto ko kung gaano kababaw ang aming pagtingin sa Pilipinas. Para sa amin, sila ay isang trade partner na kailangang disiplinahin. Pero iyon pala ay isang maliit na bahagi lamang ng buong larawan. Pero simula pa lang iyan, sabi ng analyst. Anong ibig mong sabihin? Ang Pilipinas ay hindi lang gumagawa ng armas. Gumagawa sila ng isang war system. At sa screen, isang salita ang lumitaw, tala. Ang ibig sabihin daw nito ay STAR. Ito pala ang pangalan ng kanilang missile system. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung gaano kahalaga ang magiging pangalan na iyon. Ika-10 araw na ng digmaan. Isang bagong paraan ng pag-atake ang ginagamit ng Iran. Hindi ballistic missiles. Mga drone, sabi ng general. Sa una, hindi ko ito gaanong pinansin. Pero ipinakita sa screen ang mga video, dose-dosenang, daan-daang maliliit na drone na parang isang alon na sabay-sabay na dumarating. Kaya naming pigilan ang mga ito gamit ang aming Patriot missiles. Ngunit ang sumunod na sinabi ng general ang dumurog sa aking kumpiyansa. Ang problema po ay hindi ang bilis nila, kundi ang bilang. Ipinakita sa screen ang mga numero. Ang halaga ng isang drone ay humigit kumulang 1 sa 1. Ang isang Patriot Interceptor missile ay nagkakahalaga ng 4 milyon. Natahimik ang buong silid. Para pigilan ang isang 20,000 na drone, gagastos kami ng 4 milyon at inuulit namin iyon ng 12-dosenang beses sa isang araw. Ito ay isang economic massacre, sabi ng analyst. Ang kalaban ay ginagamit ang aming lakas laban sa amin. Ang aming mamahaling teknolohiya ay nagiging kahinaan namin. Kasunod nito, isang ulat mula sa UAE ang dumating. Kahit may base militar kayo rito, hindi kami ligtas. Ang pundasyon ng aming alyansa sa gitnang silangan ay nagsisimulang gumuho. Ano ang solusyon? Tanong ko. Kailangan natin ng ibang sistema. At muli, ipinakita ng analyst ang isang listahan. At muli, naroon ang pangalan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lang misil ang meron. Mayroon silang isang hybrid system na pinagsasama ang mga kanyon at misil. Ang tawag dito ay Agila Hybrid. Ipinakita sa screen ang isang armored vehicle na may 2 30mm na kanyon at 4 na misil. Nang may lumitaw na target na drone, sunod-sunod na pumutok ang mga kanyon mabilis, tumpak at walang tigil. Ang isang bala po ng kanyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30. Napahinto ako. 30. Para pigilan ang isang 20,000 na drone. Ang cost ratio ay 600-1. Sa isang iglap, ang economic massacre ay nabaliktad. At may isa pa sila, patuloy ng analyst. Ang kanilang medium-range air defense, ang pangalan ay Tala. Sa pagkakataong ito, binigyan ko na ito ng pansin. Ang mga armas ng Pilipinas ay hindi lang tungkol sa performance. Binabago nila ang ekonomiya ng digmaan. Pero mababago ba ng isang sistema mula sa Pilipinas ang takbo ng digmaan? Tanong ko, hindi po, sagot ng analyst. Ang problema ay hindi ito ang nag-iisang sistema na mayroon sila. At sa pagtatapos ng pulong, sinabi niya, ang hinahanap ng gitnang silangan ay hindi isang armas. Hinahanap nila ang isang kumpletong air defense network. Sa screen isang diagram ang lumitaw, high altitude, mid altitude, low altitude, close-in defense. Mayroon ba nito ang Pilipinas? Lahat? Opo, sagot niya. At iyan ang gusto ng buong gitnang silangan. 2 linggo na ang digmaan. Isang ulat mula sa CIA ang dumating. Ang titulo, Pagbabago sa sitwasyon sa Dubai. Ang mga dayuhan ay nagsisimula ng umalis. Ang mga global companies ay pinauuwi na ang kanilang mga empleyado. Ang takot na ang Dubai ay maging isang larangan ng digmaan ay nagpapabagsak sa ekonomiya nito. Ang opisyal na mensahe mula sa UAE ay mas direkta. Kahit may base militar kayo rito, hindi kami ligtas. Ang konklusyon ng mga bansa sa gitnang silangan ay iisa. Hindi na namin maaaring iasa ang lahat sa Amerika. Kailangan naming hanapin ang sarili naming paraan para protektahan ang aming sarili. Ang kanilang hiling, hindi na dagdag na Patriot missiles. Ang gusto nila ay isang buong air defense system, isang multi-layered system. Aling mga bansa ang may ganitong istruktura? Tanong ko. Ang Amerika, Israel at ang Pilipinas. Pangatlong beses na.
At sa pagkakataong ito, iba na ang dating. Una, isa lang sila sa mga bansang kayang mag-produce. Pangalawa, mayroon silang panlaban sa drone. Ngayon, kasama na sila sa listahan ng mga bansang may kumpletong multi-layered air defense system. Ipinaliwanag ng analyst ang sistema ng Pilipinas. High Altitude Defense, LSAM, ang kanilang El Haribon, King Eagle system para sa mga ballistic missiles. Mid-Altitude Defense, ang Tala para sa mga cruise missiles. Low Altitude Defense, isang sistema na kasalukuyang dinedevelop para sa mga rocket at drone. Close-in Defense, CIWS, ang Bantay Langit, Sky Guardian System para sa mga drone swarms. Air Interception, paggamit ng 70mm guided rockets mula sa mga eroplano para habulin ang mga drone sa himpapawid. Ang buong kalangitan ay hinati sa 5 layer, at bawat layer ay may katapat na sistemang gawa sa Pilipinas. Kaya ba nilang ikonekta ang lahat ng ito? Tanong ko, hindi makapaniwala. Opo. Isang bansa lang? Opo. Ang Pilipinas. Napagtanto ko ang pagkakamali namin. Ang tingin namin sa kanila ay isang bansa lang na nagbebenta ng armas. Ngunit hindi. Hindi sila nagbebenta ng armas. Gumagawa sila ng isang istruktura para makaligtas sa isang digmaan. Ang hiling mula sa gitnang silangan ay hindi na simpleng pagbili. Ito ay isang kahilingan para sa training, maintenance, parts supply, technology transfer, at maging joint production. Gusto nilang import ang buong lohika ng depensa ng Pilipinas. Sa ika-4 na linggo ng digmaan, isang pagpupulong ang naganap sa Abu Dhabi. Ang mga leader ng UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman at Bahrain ay nagkasundo. Noon, naniniwala tayo sa isang bagay. Kung nasaan ang mga Amerikano, ligtas tayo. Ngayon, ang paniniwalang iyon ay wasak na. Ang kanilang conclusion, kailangan nila ng isang multi-layered defense system at kailangan nila ito ngayon. Nang ipakita sa kanila ang diagram ng air defense system ng Pilipinas, isang mahabang katahimikan ang namayani. Nang i-play ang video ng Tala na may 96% interception success rate, isang Saudi general ang napahanga. Nang ipakita ang Agila hybrid na pumupuksa ng drone gamit ang libing 30 na bala, sinabi ng isang kinatawan mula sa Qatar, "Ito ang hinahanap natin." At nang ilatag ang buong 5-layer system, lahat gawa sa Pilipinas, nagdesisyon sila. Hindi kami interesadong bumili lang, sabi ng UAE Defense Minister. Gusto namin ng partnership. At binanggit niya ang isang numero. Nag-aalok kami ng isang partnership na nagkakahalaga ng 35 billion. 35 billion, halos 2 trilyong piso. At kung magiging matagumpay ito, ang kabuuang halaga ay maaaring umabot sa 100 billion. 100 billion, mahigit 5 trilyong piso. Ito ay hindi na pagbili ng armas. Ito ay ang muling pagdisenyo ng buong arkitektura ng depensa ng gitnang silangan. At ang napili nilang partner ay ang Pilipinas. Nang makarating ang ulat na ito sa White House, matagal akong nakatitig lang dito. Naalala ko ang unang gabi ng digmaan nang marinig ko ang pangalang Pilipinas. Isang bansa lang na kayang mag-deliver. Ngayon, ang pangalang iyon ay may katapat na 100 bilyong dolyar. Tumayo ako at tumingin sa labas, at sa katahimikan, nasabi ko sa aking sarili, ang problema ay hindi kung kaya ba nating pigilan ang Pilipinas. Ang tanong ay, kaya ba nating malampasan ang digmaang ito kung wala sila? Kinabukasan, isang ulat mula sa Navy ang dumating. Marami pa sa aming mga barko ang ipinapadala sa mga shipyard sa Subic para sa pagkukumpuni. Ang dahilan, bilis at kalidad. Doon ko napagtanto, sa paggawa ng barko, sa electronics, sa depensa sa lahat ng larangan kung saan ang Amerika ay nagiging pabagal-bagal, ang Pilipinas ay tahimik na pumupuno sa mga puwang. Ang tunay na issue ay hindi na kung sino ang may pinakamagaling na armas. Ang tanong na ngayon ay, sino ang makapagde-deliver ngayon din? At sa pamantayang iyon, ang Pilipinas ay nasa tuktok. Alam ba natin ito? Tanong ko sa CIA analyst. Alam po natin, pero hindi natin lubos na naunawaan. Iyon ang pinakatumpak na salita. Alam namin ang mga datos, ngunit hindi namin nakita ang kabuuan. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay hindi ang Tala, sabi niya sa pagtatapos. Hindi rin ang Agila hybrid o ang El Haribon. Huminga siya ng malalim. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay ang kanilang mga pabrika. Natahimik ang buong silid. Mga pabrika, ang buong ecosystem ng industriya,
ang kulturang hinubog ng mga dekada ng pakikipagkumpitensya, ang kahandaang dulot ng palaging banta. Iyon ang pinagsama-samang lakas ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas habang sumisikat ang araw sa Washington. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ng aking aide. Matagal akong nag-isip. Sa buong karera ko, naniniwala akong ang Amerika ang sentro ng mundo. Ngunit ngayon, sinusubok ng digmaan ang paniniwalang iyon. Dahan-dahan akong sumagot. Ang problema ay isa lang. Hindi ito kung kaya ba nating pigilan ang Pilipinas. Inilapag ko ang report sa mesa. Ang tanong ay kung kaya ba nating mabuhay sa digmaang ito kung wala sila. Walang nagsalita. At alam kong ang katahimikang iyon ang sagot. Sinubukan naming pigilan ang isang bansa, ngunit sa oras na sinusubukan naming isara ang kanilang mga pinto, ang buong mundo naman pala ay kumakatok dito. Ako si Edward Collins, at ito ang kwentong aking nasaksihan. Ang digmaan ay nagsisimula sa mga baril, ngunit ang tagumpay ay nakasalalay sa mga pabrika, sa mga daungan, at sa mga numero. At kung tama ang paniniwalang iyon, kung gayon ang pinakatahimik ngunit pinakamakapangyarihang lakas sa mundo ngayon ay matatagpuan sa isang kapuluan sa Timog Silangang Asya, ang Republika ng Pilipinas. Ang pagsikat ng agila, ang lihim na lakas ng Pilipinas na yumanig sa mundo. Matapos buong pagmamalaking ipahayag ni Trump na panalo na ang Amerika sa digmaan, bigla siyang nagpakawala ng isang desisyong gumimbal sa marami, ang biglaang pagpapataw ng taripa sa Pilipinas. Ang trade surplus ng Pilipinas sa Amerika ay kahina-hinala. Itataas natin ang taripa sa kanila ng 15%, aniya. Ngunit sa likod ng mayabang na tinig ni Trump, may nakatagong katotohanang nakakikilabot. Ang Amerika ay nasa bingit ng isang matinding krisis. Sa loob lamang ng 4 na araw mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, naubos ng hukbong Amerikano ang supply ng misil na katumbas ng 5 taon nilang binili. At habang ang buong mundo ay napapasigaw sa takot, tanging ang Pilipinas lang ang nakararanas ng isang dambuhalang paglago sa industriya ng depensa. Sa gitna ng digmaan, kumita ang bansa ng mahigit 70 bilyon halos 4 na trilyong piso. Ang garantiya ng seguridad mula sa Amerika ay gumuho na. Ang tanging pag-asa na lang ay ang industriya ng depensa ng Pilipinas. Alam na ng buong mundo na ang Pilipinas ang sagot. Ngunit isang katotohanan na kahit ang Pilipinas ay hindi alam, ay muling nabibigyang diin. Hindi ito tungkol sa 96% na katumpakan ng tala, o ang bagsik nito. Nang matuklasan ang tunay na bisa ng iba pang mga sandatang Pilipino na dati minaliit, 5 bansa mula sa gitnang silangan ang nagsimulang mag-alok ng mga blankong tseke. Kahit pa harangan ng Amerika gamit ang taripa, hindi na mapipigilan ang pagtaas ng halaga ng Pilipinas sa mundo. Ito ay simula pa lamang, bago tayo magsimula. Kung sumusuporta ka sa Pilipinas, paki-like at subscribe po. At kung ipinagmamalaki mo ang ating bansa, i-comment sa ibaba ang Mabuhay ang Pilipinas. 168. Nang umalingaw-ngaw ang bilang na iyon sa loob ng silid-pulungan, hindi ko na malayang nabitawan ko ang mga dokumentong hawak ko. 3:00 na ng madaling araw. 4 na araw pa lang ang nakalilipas mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Isang kagyat na pagpupulong ang ipinatawag sa White House Situation Room. Dumating akong ni hindi man lang maayos ang pagkakakabit ng aking kurbata. Naroon na ang mga pangunahing opisyal ng Pentagon, ang Joint Chiefs of Staff, ang Direktor ng CIA at ang personal na National Security Team ng Presidente. Puno ng mga pulang linya ang mapa ng gitnang silangan sa monitor at sa gilid nito'y patuloy na umaagos ang mga real-time update mula sa labanan. Noong una, sinabi nilang kontrolado ang sitwasyon. Isang local conflict, isang limited engagement. Ngunit sa loob lang ng 5 araw, ang lahat ng iyon ay gumuho. Ang digmaan ay lumalamon ng mga bala sa bilis na hindi sukat akalain. Isang general na nagbibigay ng briefing ang nagsalita, ulat sa paggamit ng Tomahawk. Sabihin mo sa numero, mahinahon kong utos. Huminga muna siya ng malalim, 168. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa buong silid. Agad akong nagkalkula, ang 168 na misil ay hindi lang basta pagkaubos ng bala. Ilang taon ang katumbas ng 168 na yan? Tanong ko. Lampas po sa binili natin sa nakalipas na 5 taon. May narinig akong mahinang daing sa isang sulok, 5 taon.
Ang mga precision-guided missiles na inipon natin sa loob ng 5 taon ay naubos sa loob lamang ng wala pang 100 oras. Hindi pa man umaabot ng 100 oras ang digmaan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ito simpleng problema ng kakulangan sa bala. Ito ang unang senyales na ang pundasyon ng estratehiyang militar ng Amerika, ang aming overwhelming firepower, ay nagsisimulang mayanig. Ngunit hindi doon natapos ang briefing. Isang analyst mula sa CIA ang tumayo. Ang problema po ay hindi ang mga attack missile, aniya. Tumingin ako sa kanya, kundi ang depensa. Nag-play sa screen ang isang video ng drone attack. Ang mga grupong kaalyado ng Iran ay nagpapakawala ng mga alon ng maliliit na drone patungo sa mga base militar ng Amerika at mga daungan ng aming mga kaalyado. Dose-dosenang, minsan ay higit 100 drone ang sabay-sabay na sumusugod. Para pigilan ito, nagpakawala ang aming hukbo ng mga interceptor missiles. Mahigit 800 na ang nagamit. Napatigil ang kamay ko nang marinig ang bilang na iyon. 800. Tumango ang chairman ng Joint Chiefs. Sa bilis na ito, hindi tayo tatagal ng ilang linggo. Mas lumalim ang katahimikan sa silid. Kulang kami sa panlaban. Kulang din kami sa pandepensa. Isa lang ang solusyon. Dagdagan ang produksyon. Ngunit posible ba iyon? Isang opisyal mula sa Defense Production ang nagsalita. Naiparating na po ang utos na bilisan ang produksyon. Kailan magkakaroon ng supply? Tanong ko. Matagal siyang natahimik. 3 taon po. 3 buwan? Hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. 3 taon po. May napabuntong hininga. Nasa gitna ng digmaan ng Amerika, araw-araw, nauubos ang mga misil sa larangan, ngunit aabuti ng 3 taon para mapalitan ang mga ito. Hindi pera ang problema. Wala kaming mga pabrika. Wala kaming mga production lines. Ang resulta ng ilang dekadang pagpapabaya sa aming manufacturing base ay ngayon naniningil. At may isa pang ulat na nagdulot ng mas matinding takot. Isang opisyal ng Navy ang tumayo. Nagsimula na pong magtanim ng mga mina sa dagat ang Iran. Ilan? Sa ngayon, 12-dosenang na po ang nakumpirma. Pero ang kanilang imbak ay tinatayang nasa 6,000. Nagkagulo ang silid. Ang Strait of Hormuz, ang daanan ng sangkatlo ng langis sa buong mundo. Kapag iyon ay isinara, walang makapagsasabi kung gaano tataas ang presyo ng langis. Ang ekonomiya ng mundo ay maaaring gumuho. Kasabay nito, isang ulat ang dumating mula sa gitnang silangan. Ang UAE, Saudi Arabia at Qatar ay sabay-sabay na humihingi ng tulong. Ang kailangan nila, air defense. Nasaksihan nila mismo kung paano hindi napigilan ng mga base militar ng Amerika ang mga drone. Ngayon, naghahanap sila ng sarili nilang pananggalang. Ngunit wala kaming maibibigay. Kami mismo ay kinakapos. At doon, isang analyst ng CIA ang naglabas ng bagong dokumento. Sa ngayon, iilan lang ang mga bansang may kakayahang mag-produce kaagad. Saan? Tanong ko. Sa Pilipinas. Isang maikling katahimikan ang namayani. Kumunot ang noo ko. Ang Pilipinas, ang bansang kilala sa mga OFWs, call centers at magagandang dalampasigan. Ang bansang pinoproblema namin dahil sa trade surplus. Oo, alam kong nag-e-export sila ng ilang kagamitang pandepensa pero hindi ko kailanman inisip na sila ang magiging solusyon sa krisis na ito. May ganoon ba silang kapasidad? Higit pa po sa inaakala natin. Habang binabasa ko ang ulat, biglang nagsalita ang trade advisor. Pinag-aaralan din po natin ngayon ang issue ng taripa sa Pilipinas. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa silid. Kinakapos kami sa misil, wala kaming pabrika. Ang gitnang silangan ay nasa bingit ng pagguho at ang isa sa iilang bansang may kakayahang mag-produce ang Pilipinas ay siya ring bansang pinaplano naming patawan ng parusa. Isang kabalintunaan. Habang pauwi ako, dahan-dahan kong binuklat ang ulat tungkol sa Pilipinas. Mga barko, electronics, BPO at ngayon, depensa. Sa ilalim ng mga pangalang iyon ay isang masalimuot at konektadong industriya. Matagal ko nang itinuring ang bansang ito bilang isang masipag na kaalyado, isang partner sa kalakalan. Pero marahil, mayroon pa silang higit pa roon. Ang pangalang iyon, na unang beses kong narinig sa Situation Room ng madaling araw na iyon, ang magiging sentro ng aking pag-iisip sa mga susunod na linggo. 1 linggo na ang nakalipas, lalo pang lumalawak ang apoy ng digmaan. Araw-araw, mas nagiging mabigat ang mga briefing. Sa loob ng 1 linggong iyon, halos hindi na ako nakakatulog. Isang pulong ang idinaos, hindi na sa Situation Room. Ang paksa,
Saan at paano tayo kukuha ng mga misil? Sa kasalukuyang bilis ng produksyon, hindi natin kayang habulin ang bilis ng pagkaubos, sabi ng pinuno ng Pentagon Procurement. Gaano kalaki ang agwat? Tanong ko. 30 ulit po. Nanlamig ang hangin sa silid. Kailangan nating mag-produce ng 3 beses sa dami ng ginagamit natin araw-araw para lang makahabol. Kaya nating maglaan ng dagdag na 6 bilyon, sabi ng finance advisor. Malulutas ba ito ng pera? Tanong ko sa procurement head. Umiling siya. Hindi po, problema ito ng pabrika. Ang isang pangungusap na iyon ay muling nagpatahimik sa amin. Kahit gaano karaming pera ang ibuhos namin, hindi kami makapagtatayo ng pabrika sa isang iglap, aabutin ng maraming taon. Inilatag ng CIA ang isang ulat, Global Defense Production Capacity. Ang produksyon ng Amerika ay mabagal. Ang Europa ay abala sa sarili nilang mga order. Ang Russia ay nakatali sa sarili nilang digmaan. Ang Tsina ay imposible dahil sa politika. Isa-isang nabura ang mga kandidato. Sa kasalukuyan, 3 bansa lang ang may kakayahang mag-mass produce, sabi ng CIA analyst. Ang Amerika, Tsina, at ang Pilipinas. Pangalawang beses ko nang narinig ang pangalang iyon. Ipinaliwanag ng analyst na ang istruktura ng industriya ng Pilipinas ay kakaiba. Ang kanilang mga pagawaan ng barko sa Subic, ang mga electronics at semiconductor plants sa Laguna at Cavite sa unang tingin, magkakaiba sila. Ngunit ang kanilang sistema ng produksyon ay magkakatulad. Ipinakita sa screen ang loob ng isang dambuhalang shipyard, isang high-speed assembly line para sa mga piyesa ng sasakyan at isang clean room ng semiconductor. Ang paggawa ng barko ay nangangailangan ng pamamahala sa libu-libong piyesa. Ang mga electronics ay nangangailangan ng bilis at dami. Ang semiconductors ay nangangailangan ng sukdulang precision. At ang 3 kakayahang ito, precision, mass production, at complex supply chain management, ay siya ring puso ng produksyon ng armas. Idinagdag pa ng isang industrial analyst na ang robot density sa mga pabrika sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa Timog Silangang Asya. Ang kanilang network ng mga supplier ay napaka-episyente. At ang pinakasentro ng lahat, ang kanilang deadline culture. Para sa mga kumpanyang Pilipino, ang deadline ay usapin ng buhay at kamatayan, paliwanag niya. Kapag hindi mo na-meet ang deadline, mawawalan ka ng kontrata. Kapag nawalan ka ng kontrata, magsasara ang kumpanya. Sa loob ng ilang dekada ng matinding kompetisyon sa pandaigdigang merkado, natutunan nila kung paano tuparin ang mga deadline sa anumang paraan. Naikumpara ko ito sa amin. Sa industriya ng depensa sa Amerika, ang mga pagkaantala ay halos pangkaraniwan na. Ngunit sa Pilipinas, ang pagkabigo ay nangangahulugan ng pagkalugi. Ang pagkakaibang iyon sa mentalidad ang nagbunga ng pagkakaiba sa resulta. At may isa pa silang dahilan, sabi ng CIA analyst. Kalahating siglo na silang naghahanda para sa digmaan. Digmaan? Ang banta sa West Philippine Sea, aniya. Para sa kanila, ang banta ng labanan ay laging nariyan, kaya't ang kanilang mga production lines ay hindi kailanman tumitigil. Ang kanilang sistema ay idinisenyo para sa biglaang pagsiklab ng digmaan. Ito ay hindi pagsasanay, ito ay para sa kaligtasan. Habang tinitingnan ko ang mga ulat, napagtanto ko kung gaano kababaw ang aming pagtingin sa Pilipinas. Para sa amin, sila ay isang trade partner na kailangang disiplinahin. Pero iyon pala ay isang maliit na bahagi lamang ng buong larawan. Pero simula pa lang iyan, sabi ng analyst. Anong ibig mong sabihin? Ang Pilipinas ay hindi lang gumagawa ng armas. Gumagawa sila ng isang war system. At sa screen, isang salita ang lumitaw, Tala. Ang ibig sabihin daw nito ay STAR. Ito pala ang pangalan ng kanilang missile system. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung gaano kahalaga ang magiging pangalan na iyon. Ika-10 araw na ng digmaan. Isang bagong paraan ng pag-atake ang ginagamit ng Iran. Hindi ballistic missiles. Mga drone, sabi ng general. Sa una, hindi ko ito gaanong pinansin. Pero ipinakita sa screen ang mga video. Dose-dosenang, daan-daang maliliit na drone na parang isang alon na sabay-sabay na dumarating. Kaya naming pigilan ang mga ito gamit ang aming Patriot missiles. Ngunit ang sumunod na sinabi ng general ang dumurog sa aking kumpiyansa. Ang problema po ay hindi ang bilis nila, kundi ang bilang. Ipinakita sa screen ang mga numero. Ang halaga ng isang drone ay humigit kumulang 20,000. Ang isang Patriot Interceptor missile ay nagkakahalaga ng
4 milyon. Natahimik ang buong silid. Para pigilan ang isang 20,000 na drone, gagastos kami ng 4 milyon. At inuulit namin iyon ng 12-dosenang beses sa isang araw. Ito ay isang economic massacre, sabi ng analyst. Ang kalaban ay ginagamit ang aming lakas laban sa amin. Ang aming mamahaling teknolohiya ay nagiging kahinaan namin. Kasunod nito, isang ulat mula sa UAE ang dumating. Kahit may base militar kayo rito, hindi kami ligtas. Ang pundasyon ng aming alyansa sa gitnang silangan ay nagsisimulang gumuho. Ano ang solusyon? Tanong ko. Kailangan natin ng ibang sistema. At muli, ipinakita ng analyst ang isang listahan at muli naroroon ang pangalan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lang misil ang meron. Mayroon silang isang hybrid system na pinagsasama ang mga kanyon at misil. Ang tawag dito ay Agila Hybrid. Ipinakita sa screen ang isang armored vehicle na may 2 30mm na kanyon at 4 na misil. Nang may lumitaw na target na drone, sunod-sunod na pumutok ang mga kanyon mabilis, tumpak at walang tigil. Ang isang bala po ng kanyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30, napahinto ako, 30. Para pigilan ang isang 20,000 na drone, ang cost ratio ay 600 to 1. Sa isang iglap, ang economic massacre ay nabaliktad. At may isa pa sila, patuloy ng analyst. Ang kanilang medium-range air defense, ang pangalan ay Tala. Sa pagkakataong ito, binigyan ko na ito ng pansin. Ang mga armas ng Pilipinas ay hindi lang tungkol sa performance. Binabago nila ang ekonomiya ng digmaan. Pero mababago ba ng isang sistema mula sa Pilipinas ang takbo ng digmaan? Tanong ko. Hindi po, sagot ng analyst. Ang problema ay hindi ito ang nag-iisang sistema na mayroon sila. At sa pagtatapos ng pulong, sinabi niya, ang hinahanap ng gitnang silangan ay hindi isang armas. Hinahanap nila ang isang kumpletong air defense network. Sa screen, isang diagram ang lumitaw. High altitude, mid altitude, low altitude, close-in defense. Mayroon ba nito ang Pilipinas? Lahat? Opo, sagot niya. At iyan ang gusto ng buong gitnang silangan. 2 linggo na ang digmaan. Isang ulat mula sa CIA ang dumating. Ang titulo, Pagbabago sa sitwasyon sa Dubai. Ang mga dayuhan ay nagsisimula ng umalis. Ang mga global companies ay pinauuwi na ang kanilang mga empleyado. Ang takot na ang Dubai ay maging isang larangan ng digmaan ay nagpapabagsak sa ekonomiya nito. Ang opisyal na mensahe mula sa UAE ay mas direkta, kahit may base militar kayo rito, hindi kami ligtas. Ang konklusyon ng mga bansa sa gitnang silangan ay iisa. Hindi na namin maaaring iasa ang lahat sa Amerika. Kailangan naming hanapin ang sarili naming paraan para protektahan ang aming sarili. Ang kanilang hiling, hindi na dagdag na Patriot missiles. Ang gusto nila ay isang buong air defense system, isang multi-layered system. Aling mga bansa ang may ganitong istruktura? Tanong ko. Ang Amerika, Israel at ang Pilipinas. Pangatlong beses na at sa pagkakataong ito, iba na ang dating. Una, isa lang sila sa mga bansang kayang mag-produce. Pangalawa, mayroon silang panlaban sa drone. Ngayon, kasama na sila sa listahan ng mga bansang may kumpletong multi-layered air defense system. Ipinaliwanag ng analyst ang sistema ng Pilipinas, High Altitude Defense, LSAM. Ang kanilang L Haribon, King Eagle System para sa mga ballistic missiles. Mid-Altitude Defense, ang Tala para sa mga cruise missiles. Low Altitude Defense, isang sistema na kasalukuyang dinedevelop para sa mga rocket at drone. Close-in Defense, CIWS, ang Bantay Langit, Sky Guardian System para sa mga drone swarms. Air Interception, paggamit ng 70mm guided rockets mula sa mga eroplano para habulin ang mga drone sa himpapawid. Ang buong kalangitan ay hinati sa 5 layer, at bawat layer ay may katapat na sistemang gawa sa Pilipinas. Kaya ba nilang ikonekta ang lahat ng ito? Tanong ko, hindi makapaniwala. Opo. Isang bansa lang? Opo, ang Pilipinas. Napagtanto ko ang pagkakamali namin. Ang tingin namin sa kanila ay isang bansa lang na nagbebenta ng armas. Ngunit hindi sila nagbebenta ng armas. Gumagawa sila ng isang istruktura para makaligtas sa isang digmaan. Ang hiling mula sa gitnang silangan ay hindi na simpleng pagbili. Ito ay isang kahilingan para sa training, maintenance, parts supply, technology transfer at maging joint production. Gusto nilang import ang buong lohika ng depensa ng Pilipinas. Sa ika-4 na linggo ng digmaan,
Isang pagpupulong ang naganap sa Abu Dhabi. Ang mga lider ng UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman at Bahrain ay nagkasundo. Noon naniniwala tayo sa isang bagay, kung nasaan ang mga Amerikano ligtas tayo. Ngayon ang paniniwalang iyon ay wasak na. Ang kanilang konklusyon, kailangan nila ng isang multi-layered defense system at kailangan nila ito ngayon. Nang ipakita sa kanila ang diagram ng air defense system ng Pilipinas, isang mahabang katahimikan ang namayani. Nang i-play ang video ng tala na may 96% interception success rate, isang Saudi general ang napahanga. Nang ipakita ang Agila hybrid na pumupuksa ng drone gamit ang treta na bala, sinabi ng isang kinatawan mula sa Qatar, ito ang hinahanap natin. At nang ilatag ang buong 5-layer system lahat gawa sa Pilipinas, nagdesisyon sila. Hindi kami interesadong bumili lang, sabi ng UAE Defense Minister. Gusto namin ng partnership. At binanggit niya ang isang numero. Nag-aalok kami ng isang partnership na nagkakahalaga ng 35 bilyon. 35 bilyon, halos 2 trilyong piso. At kung magiging matagumpay ito, ang kabuuang halaga ay maaaring umabot sa 100 bilyon. 100 bilyon, mahigit 5 trilyong piso. Ito ay hindi na pagbili ng armas. Ito ay ang muling pagdisenyo ng buong arkitektura ng depensa ng gitnang silangan. At ang napili nilang partner ay ang Pilipinas. Nang makarating ang ulat na ito sa White House, matagal akong nakatitig lang dito. Naalala ko ang unang gabi ng digmaan nang marinig ko ang pangalang Pilipinas, isang bansa lang na kayang mag-deliver. Ngayon, ang pangalang iyon ay may katapat na 100 bilyong dolyar. Tumayo ako at tumingin sa labas. At sa katahimikan, nasabi ko sa aking sarili, ang problema ay hindi kung kaya ba nating pigilan ang Pilipinas. Ang tanong ay, kaya ba nating malampasan ang digmaang ito kung wala sila? Kinabukasan, isang ulat mula sa Navy ang dumating. Marami pa sa aming mga barko ang ipinapadala sa mga shipyard sa Subic para sa pagkukumpuni. Ang dahilan, bilis at kalidad. Doon ko napagtanto. Sa paggawa ng barko, sa electronics, sa depensa, sa lahat ng larangan kung saan ang Amerika ay nagiging pabagal-bagal, ang Pilipinas ay tahimik na pumupuno sa mga puwang. Ang tunay na issue ay hindi na kung sino ang may pinakamagaling na armas. Ang tanong na ngayon ay, sino ang makapagde-deliver ngayon din? At sa pamantayang iyon, ang Pilipinas ay nasa tuktok. Alam ba natin ito? Tanong ko sa CIA analyst. Alam po natin. Pero hindi natin lubos na naunawaan. Iyon ang pinakatumpak na salita. Alam namin ang mga datos, ngunit hindi namin nakita ang kabuuan. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay hindi ang tala, sabi niya sa pagtatapos. Hindi rin ang Agila hybrid o ang El Haribon. Huminga siya ng malalim. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay ang kanilang mga pabrika. Natahimik ang buong silid. Mga pabrika, ang buong ekosistem ng industriya, ang kulturang hinubog ng mga dekada ng pakikipagkumpetensya, ang kahandaang dulot ng palaging banta. Iyon ang pinagsama-samang lakas ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas habang sumisikat ang araw sa Washington. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ng aking aide. Matagal akong nag-isip. Sa buong karera ko, naniniwala akong ang Amerika ang sentro ng mundo. Ngunit ngayon, sinusubok ng digmaan ang paniniwalang iyon. Dahan-dahan akong sumagot. Ang problema ay isa lang. Hindi ito kung kaya ba nating pigilan ang Pilipinas. Inilapag ko ang report sa mesa. Ang tanong ay kung kaya ba nating mabuhay sa digmaang ito kung wala sila. Walang nagsalita at alam kong ang katahimikang iyon ang sagot. Sinubukan naming pigilan ang isang bansa. Ngunit sa oras na sinusubukan naming isara ang kanilang mga pinto, ang buong mundo naman pala ay kumakatok dito. Ako si Edward Collins, at ito ang kwentong aking nasaksihan. Ang digmaan ay nagsisimula sa mga baril. Ngunit ang tagumpay ay nakasalalay sa mga pabrika, sa mga daungan at sa mga numero. At kung tama ang paniniwalang iyon, kung gayon ang pinakatahimik ngunit pinakamakapangyarihang lakas sa mundo ngayon ay matatagpuan sa isang kapuluan sa Timog Silangang Asya, ang Republika ng Pilipinas.